Bawat eroplanong lumilipad ay isang pangarap na matutupad. Kamusta po kayo? Ito na naman tayo. May bagong araw, may bagong tula na iaalay natin sa mga tao hiling lumayo sa pamilya ng ibang bayan sa mga mangarap, maayos na buhay sa masang may OFW. Rowena. Pero yung ano, nangalkal ka talaga. This is just a half of me, yung mga nakita niyong video. Anyway, amazing evening and afternoon po sa ating lahat mga mentors. So I'm mentor Julian De La Cruz, OFW from Italy. So my story is just a continuation of the story of Mentor Farah. Kung naaalala nyo, it's just 2 weeks ago. Pero as- sabi nga nila, iisa ang ugat namin, pero hindi kami pareho ng personality, ang pinagdaanan. So, katulad ng isang puno, pag yung steam niya, no, iba-iba rin yung napupuntahan. So, ayan. Ano ko lang po. So, kami ay tubong La Union. Pag papunta kayo ng Ilocos at pag ang bus na sinasakyan nyo ay dumaan na sa may amoy, yun na ang lugar namin. Kung saan may mga nagtitinda-tinda ng daing, oh. Doon po kami nakatira. So, sa Namunitan, Santo Tomas, La Union. So, yun po. So, if you, sabi nga ni Mentor Farah, sad to say, isa po kaming broken family. Mentor Farah is 2 years, no, 4 years and I was 2 years old nung nag-separate ang aming mga magulang. Pero hindi namin sila sinisi sa kung ano man yung pinili nilang takbo ng kanilang buhay. Nagpatuloy kami. So habang lumalaki, pero syempre hindi mo rin paiwasan na tanungin na kung bakit lalo na pag nagsisimba, nakikita mo yung mga pamilya buo, ay may maano mo rin na tatanungin, bakit sila kumpleto kami hindi? So, habang ako ay palaki ng palaki, hindi ako huminto na magdasal darating din yung araw, sana mabubuo pa rin kami. Pero siguro may purpose ang God. Bakit? Malalaman nyo mamaya hanggang sa pagpapatuloy ng aking kwento. So, ayan. Dahil nga sa ganong nangyari sa magulang namin, maaga akong natutong magbanat ng buto. So, lumaki ako sa aking lola. Hindi ko man masasabi kasi dahil naghiwalay ang magulang namin, yung ate ko, si Mentor Farah, napunta kay mama, ako napunta ko kay tatay ko. Pero hindi ko din naman nakikita lagi ang father ko dahil nagtatrabaho. So, I was raised by my grandmother. No? Lagi akong nakabuntot sa lola ko. So, siyempre sabi nila pag palaki ng lola ay spoiled, but it's not true. Kasama niya ako kahit saan siya magpunta. Natuto akong magtinda ng isda when I was 8 years old. No, dala-dala niya ako. Hindi na ako, nung natuto akong magtinda ng isda, mga mens, ayaw ko nang pumasok. Siyempre, kumikita na ako ng pera. Mas gusto ko na lang pumunta sumama sa lola ko para magtinda ng isda kasi kumikita na ako ng pera, pero nagalit din yung mama ko, pumasok ka, bakit ka hindi ka na mag-aaral? Tapos, nung bata ako, sabi nila, ay isa akong tomboy kasi hindi ako nakikipaglaro sa mga babae. Lagi kong kasama ang mga lalaki, nagsusugal, kung ano-anong laro ng mga lalaki. Pero kasi siyempre hindi ako katulad nila Mentor para nasa bahay lang. Ako uuwi lang sa bahay pag pagkakain na, pagkatapos kakain, lalabas ulit, ganyan. Pero gaya ng sabi ko, maaga akong natuto na kumita ng pera. Pagpapasok ako pag alam kong wala ang bibigay ang lola ko na baon ko, pumupunta ako sa bukid, kinukuha ko yung mga dried leaves ng tabako. Hindi ko alam kung alam nyo yung tabako, no? Tapos yun, bago ako pumasok,
pumupunta muna ako sa bukid, kinukuha ko yung mga dried leaves, tapos ibebenta ko. So, pag nabenta ko yun, may 20 pesos na ako. Masayang masaya na ako noon. Pag wala naman ganun, na walang tabako, pupunta ako sa tabi ng dagat. Pag darating yung mga na mangingisda, pagtutulong ka kunwari na hihilain yung mga balsa, bibigyan ka rin ng isda. O ito, pang ulam mo. Pero hindi ko naman inuulam, binibenta ko pa rin. So, talagang yung bata pa lang ako, mahilig na akong magtinda-tinda ng kung ano-ano. Tapos pag magtitinda ako ng isda sa palengke, pag mga medyo late-late na hindi ko na kayang um, ipaubos yung paninda ko, binabarter ko siya sa mga nagtitinda ng gulay at saka mga prutas. Tapos yung mga prutas na yon, pag uwi ko sa bahay, ibebenta ko rin. No? Ganun na yung nakalakihan kong buhay, yung lagi akong nagtitinda. So, dahil nga ako ay laking lola, nung ako ay second year high school, nagkaroon ako ng kidney problem, no? Umihi na talaga ako ng dugo. Ito yung isa sa struggle ko sa buhay ko nung bata pa ako. Umihi ako ng dugo. Tapos, sabi ng doktor, um, Grandma, pag yan ay hindi makakaihi, ay ika-catheter natin. Ngayon, ang lola ko sabi niya, umihi ka. Hindi talaga ako makaihi. Sabi ng lola ko, hindi kanila pwedeng i-catheter dahil masakit yon. Ang ginawa ng grandma ko, siya ang umihi, yun ang binigay namin sa doktor. Tara na, umuwi na tayo. So, umuwi na kami dahil hindi nga pumayag yung lola ko na ikakatheter ako. Siya ang umihi, yun ang binigay sa doktor. No? So, hindi nila nakita kung ano yung sakit ko. Tapos, pagdating ng third year high school, ayan na, grumabi na. Pagdating, dinala ako sa Region 1, tas tinusok yung tagiliran ko. Magaling naman pala talaga ang doktor, nalalaman nila kung ano yung talagang gagawin nila sa'yo. Tinusok nila yung tagiliran ko. So, ayun. Um, na, na ano ako, ano ba yun? Na-collapse ako. So, nag-decide nila kailangan nitong ma-CT scan. Pero nung time na i-CT scan nila ako, hindi o CT scan yata ang tawag doon, yung malaking ano na parang ipapasok ka sa loob, drum. Pero hindi rin ako na CT scan dahil nung nilagay sa akin yung mga mm, medicine, allergic pala ako. Kaya wala silang nagawa kundi ano, hanggang ngayon hindi ko pa rin malaman kung talagang may kidney failure ako dahil hindi na namin tinuloy. Pero ang ginawa namin noon ay nag-natural cure po ako. Pumapasok po ako araw-araw na may dala-dala akong boteng malaki na parang putik ang laman. Kasi yon ay inaano po namin, nilalaga ng lola ko para sa akin. Tapos um, dumating yung time na kailangan ko nang maging tawag nito, yung nagkasakit na yung lola ko, no? Tapos, ito yung unang pagkakataon na sinubok ako ng Diyos na sasabihin na, imagine, tinakbo namin yung grandma ko sa hospital. Um, yung tricycle na sinasakyan namin, mga mens, tumirik sa gitna ng kalsada ng dilim-dilim. So wala akong magawa. Yung tita ko nagpapaypay sa lola ko, yung tatay ko nagdadrive ng tricycle. Walang ibang magtutulak ng tricycle kundi ako. So 2 kilometro men, tinulak ko ang tricycle. Wala akong ginawa kundi magdasal, Lord, bakit hindi na umaandar ang motor? Eh pagod na rin ako sa katutulak. Tatlo sila sa loob ng tricycle. Tapos nung yung tricycle ay tumapat sa simbahan ng Agoo, doon lang, nagdasal ako 2 kilometro, men, tinulak ko ang tricycle. Doon lang gumana yung tricycle sa tapat mismo ng simbahan. So talagang yun yung unang first miracle ko, no, na sasabihin ko talaga na pag nagdadasal ka talaga, hindi ka iiwan ng Diyos. Pero after that, naka-recover naman yung lola ko. Pero after 1 year, wala rin lang nangyari. So, yun. Doon parang gumuho yung mundo ko kasi siyempre laking lola ako. So, sabi ng doktor, noong naalagaan ko siya, kasi yung doktor na ano sa akin noong may problema ko sa health,
siya rin yung doktor na nag-alaga sa lola ko. Sabi ng doktor sa akin, o tingnan mo, noong bata ka, ikaw ang inaalagaan ng lola mo. Ngayon, ikaw na ang nag-aalaga sa kanya. So, pasok ako sa school. Pag uwi ko, diretso akong hospital. Doon na ako natutulog. Doon na rin ako nagbibis. Ganun hanggang sa mawala siya. So, isa yun yung pinakamahirap na hanggang ngayon inaano ko pa rin kasi syempre laking lola ako. No, parang yung mundo ko gumuho kasi nga syempre parang siya yung kinilala kong ano, siyang nagpalaki sa akin. So, kailangan kong tumayo sa sarili kong paa kasi yung tita ko nag-asawa na rin. So, I have also my half sister, yung anak ng father ko sa isang ano niya, kumpanya niya. So, mahirap din yung ano yung papasok ako bago ako pumasok sikasuhin ko yung ano naming magkapatid, iiwan ko siya sa school. uh, so maaga kaming naging responsable ni Mentor Farah kasi ganun din yung situation na on the other side dahil meron din kaming kapatid sa ina, siya rin yung naging responsible sa kanila, though kahit na ganun yung nangyari sa magulang namin, hindi kami naging pariwara. So, ginawa namin as a broken family, yung situation namin is ginawa naming inspirasyon, no? Yung mga tao, sinasabi, ginajudge talaga nila kami. Siyempre, bilang kabataan, hindi mo rin maiiwasang maging mag-boyfriend, maganyan. Nung nagkaroon kami ng mga boyfriend, ang sasabihin ng mga tao, yung masakit din tanggapin namin na, kung ano yung puno siya rin ang bunga, no? So, ginudge nila kaming maaga na pero kami naman hindi kami bumaling sa mga tao na nag-judge sa amin. So, kung ayaw nila sa amin, walang problema. Hindi naman kami namimilit, no? Hindi kami namimilit, nagugustuhin nila kami. So, yun yung ano. Pero nagpatuloy naman kami mga mens hanggang sa nakapagtapos kami ng pag-aaral. Ayan. So, yan, yung nakapagtapos po ako ng pag-aaral. No, nag-working student din pa po wala ako ng, I think it's 18. Anong nakapag-18 po ako, nag-working student po ako sa Jollibee. So, pag after ng school ko, dumidiretso ako sa Jollibee Agoo until 11 o'clock in the evening. So, yun, papasok ako sa Dagupan. Pag uwi ko, papasok ako sa trabaho. So, maaga po talaga akong nagtrabaho. Kahit na yung mama ko noon ay nasa abroad na, ang father ko ay stable pa rin din ng trabaho pero not maaga talaga akong natuto na tumayo sa sarili kong paa. Na hindi ako laging umaasa sa bigay nila. So, nung nakagraduate po ako mga mens, never akong humingi in single centavo sa aking mga magulang. Nakagraduate na ako. Sabi ko, tapos na ang responsibilidad nila sa akin. So, after graduation, umakyat ako ng Baguio, naghanap ng trabaho. So, sa Goldilocks ako unang napunta as a cashier, no? Doon din namulat yung ano ko na mahirap ang ano sa mundong totoo. Kasi paglabas mo ng college life, diyan mo na makikita ang totoong mundo. Iba yung school life, puro kung maano kang mag-aral, okay. Pero paglabas mo ng university, doon mo na talaga makikita ang totoong mundo. So, since nag-ano ako bilang cashier sa Goldilocks, siguro as college graduate, yung may-ari kasi yung Goldilocks po na pinasukan ko is franchise. So, every week meron din po kaming meeting. Siguro yung may-ari nakita rin yung potential ko. So, nag-select sila ng mga potential employee na pwedeng um, ipadala sa Manila na mag-training. Pero marami akong narinig na rumors. Siyempre, siya kapapasok niya lang, bakit siya agad ang binunot, no? Kasi may mga nagwo-work doon sa Goldilocks 5 years, 7 years, so but they are only high school graduate. So, siyempre, bilang isang owner, hindi ko naman po sinasabi, pero yan po talaga yung realidad. Siyempre, titignan nila kung sino yung may mga alam, kaya sabi nga po nila, iba po talaga ang may alam, no? Siyempre, ikaw naman na may-ari, titignan mo yung may potential kasi negosyo yung niraran mo eh. Pero hindi po ako nagtagal sa ano dahil nag-train, okay, nag-train po ako, pero doon pa lang marami nang bumato sa akin na kasamahan ko sa trabaho.
Meron yung nag So, after 3 months as a cashier, ginawa akong trainee supervisor. Doon na nagumpisa ang struggle ko. Ninanakaw nila yung pera sa Bolt, no? Sinisisi ako. So, okay lang. Pinapalitan ko yung pera, pero ninakaw din nila yung bagong phone ko. So, okay pa rin. Pero yung time na talagang hindi ko na kaya kasi sabi ko naman marami pa namang opportunity diyan, pero kung ganito ang klase ng mundo na pakikisamahan ko ay hindi na lang. Okay, you have the good position na in 3 months nakapag supervisor ka, pero eh, ano naman ang gagawin mo as a supervisor kung yung mga kasama mo hindi nila matanggap dahil nga expected nila na sila na pioneer sila yung mapropromote. Pero syempre, um, kaya hindi, nag-resign ako. Pero pag nakikita, dahil nga maliit lang naman ang Baguio, nakikita ako ng may-ari. Pag nakikita niya ako sa elevator, Oy, Julian, baka gusto mo nang bumalik. Then, sad to say, yung mga taong gumawa sa akin, kasi ang mga kasamaan talaga, mingins, ay hindi nagtatagal. Yung mga kasamahan ko noon ay nakulong silang lahat dahil nasira ang system ng Goldilocks na franchise na pinasukan ko. Naggawa sila ng resibo na ang ginagamit po nilang resibo ay yung ano lang, yung papel. Pero yun pala ninanakaw din nila lahat ng mga ano. So, wala din lang hindi rin nag-work dahil nga, syempre pag hindi maganda ang layunin mo sa isang trabaho, kahit kailan hindi magiging successful. So, yun, pumasok after that, nang pumasok po ako sa bingo, yun, naging cashier din po ako, then naging treasury. So, mas magbigat din po yung responsibility doon mga mens dahil no, hindi ko nga alam bakit pag mga ganitong speak-speak ay nahihiya pa ako. Samantalang sa bingo talaga, pag may nananalo, araw-araw akong umaakyat sa stage. Ang daming tao. Yun, siyempre, i-announce mo kung sino yung winner. Ano mo yung tawag nito, i ano bang tawag doon? Titignan mo yung mga number kung tama ba. So hindi na bago sa akin ang mag-speak, no? Pero iba rin po talaga. Siyempre ako nga talagang live pa, daming tao sa SM. Pag may nananalo, siguro mga 10 beses ako umaakyat sa stage pag ano ako ng mga winner, no? Pero iba pa rin pag nung napasok ako dito sa IAM, parang lauutal-utal pa rin po ako lagi, no? So, naging treasury ako sa Bingo Bonanza, yung isa sa pinaka maanong binguhan sa Pilipinas, no? So, doon mga mens, yung responsibility din po doon ay naging ang pera parang ano lang, no? Lalo na pag weekend, talagang hindi ko ikakalaimens na milyon ang binibilang namin na pera, pero pera naman ng kumpanya yon. So maganda naman yung opportunity doon dahil hindi mo magagalaw ang pera mo. Lalo na pag may everyday may nananalo, may nagbibigay ng tip. So okay na rin sana yung ano ko doon. Pero yun, siguro may purpose ang Diyos, no, na ano, dumating yung time na kinuha na rin ako ng mother ko dito sa Italy. So, yun yung ano namin dito. Nung dumating ako dito is August 28, yung birthday ni Minto Farah. At talagang nirush, sabi ng mama ko, umuwi, mag-flight ka na para kailangan makarating ka dito sa birthday ng ate mo, pero gabi na rin naman ako dumating, no? Pero sa pagdating ko dito sa Italy, no, nag after a week may sa akin na mag-substitute dahil magbabakasyon sila. Yung first day ng trabaho ko mga mens, no, nung pumasok na ako. Nung unang araw ko nalilinisin nung linuhudan ko ang kubeta, no. Hindi ko inakala na tutulo yung luha ko na ano lang, parang normal lang na tumulang luha ko na marirealize mo na ganun yung naging trabaho ng mother mo ng maraming taon para pamigyan ka ng magandang buhay, no? Ganito pala kahirap, sabi ko. Hindi ko naman inaano na mahirap ang maglinis ng kubeta, pero hindi po yun yung question eh. Yung yung maramdaman mo ang hirap ng magulang mo sa sakripisyo niya para
mabigyan ka ng magandang buhay, no? Tsaka, syempre yung mga mens, malayo, malayo kasi siya eh. Then, yun, yun ko na-realize ang hirap ng buhay ng isang OFW. Yung unang araw ko na lumuhod ako sa harap ng kubeta. Hindi mo talaga, totoo mga mens na hindi mo malalaman kung hindi mo masusubukan. Yun yung sinasabi nila na mga OFW. Totoo yun. Pag hindi mo malalaman, hindi mo masusubukan, hindi mo malalaman. So, yun. After nun, ang alaga ko noon na matanda ay Israeli. Ang hirap din kasi syempre kahit na sabihin mong ano, bago lahat eh. Kahit sabihin mong galing ka sa opisina, galing ka sa kung ano-ano, hindi, kailangan talagang back to zero ka pa rin mga mens pag ano. So, yun, nag-alaga ako ng 1 week ng isang matanda. Mahirap din kasi syempre payat man siya pero pag pinapakain mo lumalaban, no? Minsan susuntukin ka pa niya, pinapakain mo, susuntukin ka niya. Ay, Diyos ko, ganito pala dito, sabi kong ganun. Minsan pa nga, nalaglag siya sa kama. Yung payat niya na yun, mga mens, hindi ko alam kung ang bigat niya, hindi ko alam kung paano ko binuhat, no? Yun yung mga mahirap na buhay ng OFW. Hindi lang dito sa Italy, pero sa lahat ng parte ng mundo. Tapos, noon yung pumunta na ako talaga doon sa totoong pagpapasukan ko, yung doktora, bigla rin namang nagkasakit yung mother namin. Yung talagang yung sasabihin sa'yo ng doktor na, alam mo ba ang ibig sabihin na ang pilay pag kailangan ng putulin ang paa ay puputulin na. So ibig sabihin, just let it go, no? Hayaan nyo nang mawawala na yung mother nyo. Pero siguro, ang bait ng Diyos, hindi pa. Biglang nung umiiyak kami ng ate ko sa hospital, sa runway, dumaan ang isang doktor, sabi niya, anong nangyari? Bakit ganito, ganyan? Sabi ng kumpanya ng mother ko. So, no, tawagan niyo ang isang doktor na ito, sabi niya. So, sa Florence yun, sa isang hospital sa Florence. So, ayun, dali-dali kami, nung natawagan namin yung doktor na yun, dali-dali namin dinala ang mother namin sa hospital with the ambulance. So, yun, 3 months po yun mga mens. Hindi kami umuwi ng bahay. Trabaho. 1 week akong magtatrabaho. After lalabas ako ng Sabado. Punta ng ospital. Doon ako matutulog hanggang Linggo ng gabi. So 3 months yun mga mens. Lumabas. So it was started October. Nakalabas siya ng December. So 3 months ganun. 3 months wala kaming pahinga ng ate ko. Day off. Paglabas ng trabaho, punta ng ospital, after that. So parang akala talaga namin maano namin yung mother namin noon kasi pagpupunta kami doon ng Sabado ng hapon, ako pagpupunta sasabihin niya, alam mo ba, nakita ko si auntie mo, ganito, ganyan. So yung mga sinasabi niya, nakikita niya is yung mga tita namin na wala na. So iba na ito, sabi namin. Pero hindi namin sinuko ang buhay niya. In 3 months na nasa hospital siya mga mens, naoperahan siya 8 times. 8 times. Kasi hinahanap nila yung ugat nga kung saan pwedeng i-bypass na hindi dadaan sa kanyang liver. Ayun. So, naging ano na, parang naging normal na sa mother namin ang operation. Kung titignan nyo ang kanyang tiyan ay parang ano na, mapa ng mundo. Kasi kinakat nila sa kung saan nila pwedeng ikat. Pero God is good naman. Hanggang ngayon ay kasama pa rin namin ang aming mother. So, ayun po. So, then after that, ito namang dadako na ako sa aking totoong yung second family ko na binuo ko. Yung binuo kong pamilya ko na. Then, syempre, nung nag-abroad ako, yung boyfriend ko iniwan ko sa Pilipinas. Walang araw na to hindi ako tumawag. Kunin mo na ako dyan, kunin mo na ako dyan. Kala mo naman parang pupunta lang ng Manila na pag sinundo ko siya ay makakapunta na siya dito ng Italy. So, after 8 months ko na ano dito sa Italy, umuwi ako para kami ay magpakasal ng ano lang, civil. Civil lang. So hanggang ngayon civil pa rin kami, di pa kami kinasal sa church. Pero okay lang.
So after 9 months, I know, after 9 months, nakuha ko naman po siya dito. So matagal din kaming nag-struggle kasi hindi rin siya nakahanap ng trabaho niya. So 6 months din siyang nabakante. So ako lang din yung nagtrabaho, may apartment. So mahirap din mga mens dahil tapos nung 30 years old ako nung nung nagbuntis ako. So yun na ang umpisa ng hirap ng buhay, no? Maganda rin yung trabaho ko noon mga mens nung nagbuntis ako pero syempre kailangan mo pa rin pipiliin yung pamilya mo. Mahirap yung mag-aalaga ka ng anak ng iba tapos yung anak mo ay hindi mo naman aalagaan. So nung lumabas yung anak ko na panganay, um, yung asawa ko din naman kasi hindi ko alam bakit niya sinabay ang pagkuha ng sasakyan sa Pilipinas. So, mahirap wala akong trabaho. Then, yung permit of stay ko ay kailangan kong i-renew. So, wala akong trabaho. So, kailangan ko talagang magtrabaho kahit na may anak ako. Ang ginawa ko po mga mens is dala-dala ko yung anak kong pumapasok sa trabaho. Yung anak ko noon is only 8 months. Dala-dala ko. Mapasok kaming dalawa sa trabaho ko. Tapos, alam mo yun, yung magbabas kayo 2 beses, dala-dala mo siya, yung bag mo, yung stroller niya. Hindi ko man ikakailamang, hindi ko, mga mens na yung time na yun, talagang, as in, pagod na ako. Buti nga nakababa pa ako ng bus. Pagbaba ko talaga ng bus, ay naihina lang ako. Sabi ng amo ko pagdating ko sa bahay, bakit basang-basa ka? Sabi niya sa akin. Siyempre, pagod na rin ako araw-araw gano'n. Bakit basang-basa ka? Sabi ng amo ko, ay nakaihi na ako. Sabi ko dahil wala naman na kaming mahintuan, umihi na talaga ako sa salawal ko mga mens. Naglalakad kami, umiihi ako. So parang naiiyak na talaga ako kasi bakit ba pinagdadaanan ko ito? Sabi ko gano'n. Pwede naman na hindi, pero kailangan ko po kasing magtrabaho mga mens dahil kailangan kong i-renew ang permit of stay ko. Yun po ang kahirapan ng isang ina sa abroad, no? Hindi alam ko po na ang pagiging ina ay hindi ang hindi tayo pare-parehas ng kwento pero pag ang ina ay abroad talaga, iba ang sakripisyo ng ina. Dahil syempre kahit may mga permit to stay, tapos lahat ay dito ay binabayaran. So, noon maalala ko mga mens, para lang kami ay mabuhay. Imagine sa Pilipinas, pag nanganak ka, 1 buwan, 2 buwan, hindi ka tatayo, balot na balot ka. Dito mga mens, hindi. 1 buwan ko pa lang, ko noon, kapapanganak ko pa lang, nagtitinda na ako ng halo-halo sa parko, no? Nagkukuskus na ako ng ice na malamig. So, iba-iba po talaga, no? And then, yung mahirap na ipaliwanag yung pinagdaanan ko na pinapalaki ko yung mga anak ko habang nagtatrabaho. Then dumating yung time na kailangan ko silang ipasok sa nursery dahil hindi naman pwede na dala-dala ko lagi silang ah, magtrabaho. Um, kailangan ko talaga silang ihiwalay sa akin. Yung buti na lang mga mens na yung amo ng asawa ko at saka ng tita ko ay pumayag na tumira kami sa kanila. Pero imagine mga mens yung kahit na naririnig mong umiiyak yung mga anak mo pero kailangan mong magtrabaho, yung tinitiis mo yung iyak nila kasi hindi ka pa tapos sa trabaho mo eh. No? So, pumayag pumayag na yung amo nila na tumira ako sa kanila pero nagtrabaho po ako ng 8 buwan mga mens na wala akong sahod para lang kami ay malibre sa pagkain dahil syempre ang dami ring babayarin dito sa abroad, no? Tapos yung talagang siguro naawa din yung amo namin sa amin. Sige, sabi niya, kukunin na kita na part-time. Part-time niya akong binabayaran pero whole day din naman po akong nagtatrabaho. So, yung lugar pa namin noon
na kailangan kong ipasok yung mga bata ay iba yung lugar na residence namin. So hindi ko sila pwedeng ipasok sa public school dahil inuuna nila yung mga nakaresidente doon. So hindi nila kami pwedeng bigyan ng ng space para sa ano. So sabi nila kailangan mong maghanap ng private school para sa mga anak mo. So yun, doon gin, pinasok ko sa private. So parang yung sahod ko lang mga mens, dumadaan lang sa akin, binabayad ko lang din sa school. Pero doon din namulat yung ano namin na siyempre ang mga kasama ng mga anak ko ay mga hindi ko naman sasabihing mayaman pero may kaya. Siyempre parang awang-awa ka naman sa anak mo na hindi ko naman po sinasabi mga mens na isasabay ko sa mga anak ko yung kaluhuan ng mga anak nila dahil sila ay may kaya, ako ay talagang ano naman. Pero totoo nga po rin yung sinasabi nila mga mens ng mga mentors natin. Samahan mo yung makipaghalubilo ka sa mga may kaya. Yun ang ginawa naming inspirasyon. Siyempre, ayaw din namin na hindi ko sinasabi na sasabayan namin yung ano nila, pero nagsikap talaga kaming mag-asawa mga mens na ginawa naming araw ang gabi at gabi ang araw talagang kahit na hindi kami yung day off namin mga mens ay talagang todo talagang ano kami hindi kami nagpapahinga, lagi na lang kami nagdi-deliver ng mga pagkain kahit na pagod kami, luto dito luto doon. um, Lahat ng pwedeng extra talagang ginagawa namin dahil syempre hindi pwede na ano kasi syempre bilang isang ina kasi dito sa Italy po mga mens pagpapasok yung mga anak mo pag after vacation sasabihin nila saan kayo pumunta yung kwekwento kailangan mong ikwento sa school mo kung saan kayo galing. Halimbawa nagbakasyon yung summer vacation, sasabihin ng teacher nyo, saan kayo galing? Siyempre, ayoko naman na yung mga anak ko, sasabihin nila na, ay, sa bahay lang kami. Bakit sa bahay lang kayo? Siyempre, wala kaming pera na ano. Siyempre, parang yung iisipin mo pa lang yung ganun na sitwasyon mga mens, parang masakit din para sa isang magulang yun. So, kailangan mong magsikap para at least hindi rin naman maging kawawa yung anak mo, no? Tapos, yung sa pagtitinda-tinda namin ng summer mga mens, doon ko po nakilala yung I am kasi yung isang kumari ko ay tawag nito. Yung isang kumari ko ay nagtanong sa akin ng I am. So sabi niya, Mari, may kilala ka ba na nag-aano ng tawag nito? Ng barley. Sabi ko, kay Mentor Jocelyn ka magtanong. Ito ibibigay ko na lang sa'yo yung yung tawag nito, yung number niya sa'yo. So, doon po ako nag-start na makilala ang I Am Worldwide dahil sa aking kumare. Then, ano pa ba mga mens? Ayun. Ayun. Di ba? Yan din na siya sa I Am Worldwide Mens. So, doon tayo mag-end sa I Am Worldwide. Ayan. Oo, So, mens. at ibabato ko sa iyo mga tanong na mga hindi mo na ikwento, maybe. Ayan. Ayan. Yun. Thank you so much. Ayan. So, alam natin na kulang pa yon, di ba, Mentor George? Kung ano lang yung mga naalala, minsan sa pag-share natin, talagang yun muna yung sasabihin natin. Pero, talagang makikita ko yung how really kind your heart, ano, kasi pagdating sa magulang, kasi ganyan din talaga tayo, no, yung sabi mo nakita mo yung experience na-experience mo, yung na-experience ng nanay mo, dun pumatak yung luha mo. Diba? So pagbatik talaga sa magulang, eh. And alam niyo po, ano, ako karagdagan lang yung sa sinabi ni Mentor Julian, meron ding pros and cons, ano, positive and negative as an OFW, nakasama din yung actually yung anak, no, saka yung asawa. Kasi pares kami ni Mentor Julian, no, kasama ko din ang anak ko since no 4 years old. And
Kasi kaya sabi nga ni Mato Julian, magkakaiba ng kwento, ano? Kasi yung iba, syempre, kumbaga yung mga anak nila nasa Pilipinas, diba? Syempre, mas gusto natin, kunyari, bantayan. So kami, ang reason ni Mentor Julian din is yung kasama niya is advantage yun. Pero alam niyo po, napakahirap. Napakahirap pagsabayin ang trabaho at ang anak mo nandyan, no, Mentor Julian. So, nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Diba? Yung tipong nasa trabaho kayo, sabi mo nga kayo, umiiyak, hindi mo pwedeng, alam mo yun, kulang takbuhin diba? Hindi pwede kasi nasa trabaho ka, no? So, ganun din. Anak ko, ano yun, nasa toilet, tumatay, 4 years old, no? Hindi ako pwedeng katukin kahit sino sa classroom dahil nagtuturo ako. So, alam mo yung mga ganung bagay, no? So, Totoo. bilang nanay, ayan, so proud of you din, Mentor Julian, kasi talagang, alam mo yun, nakaka-relate lang, nakaka-relate ako sa mga kinikwento mo, di ba? Ayan, so mga bayarin, di ba mga bayarin? Parang iuwi na lang natin sa Pilipinas, pwede na mag-decide, di ba? Sabi nga, iuwi na lang natin sa Pilipinas. Alam mo men, sinabi yan ng husband ko nung hindi na namin kaya, na talagang nakikita namin na talagang nag-struggle na kaming mag-asawa, na talagang wala na kaming, yung sasabihin ko na wala na kaming choice, pero no, ang sabi niya sa akin, iuwi na natin yung bata, yung panganay ko pa lang yun, sabi ko hindi. Magdidildil kami ng asin na mag-ina, wag lang iuwi ang anak ko, sabi ko. Kasi ako lumaki na ako na wala akong ina. I mean, hindi ko sinabi na wala akong ina, pero hindi ako lumaki sa piling ng aking ina. Bakit ko hahayaan na maramdaman ng aking anak yung naranasan ko na mahirap, no? Yeah. Siyempre, yung pakiramdam mens na nung elementary ka, mga program, mag-isa mo lang, yung nagpe-perform ka, yung mga ibang bata may nanonood sa kanila, ikaw wala, no? Kasi sa akin noon mga mens elementary ako, pag may program, sige sumama ka, sabi lang ng lola ko. Pero ang lola ko hindi naman sumasama yan eh. Ako lang, sinasama niya lang ako sa mga sa teacher, binibili niya na lang ako. Pero nobody watch me. Kahit yung tatay ko na lumasabi, hindi ko rin masabi na nasa poder ako ng ama ko, pero hindi ko rin masabi na lumaki ako sa kanya kasi lagi naman siyang natrabaho, umuwi siya one month, once a month. So, hindi mo masabi na lumaki ako sa poder niya. Lumaki ako talaga sa poder ng lola ko. So, ganun, yung ayaw kong iparanas sa anak ko na gusto ko kasi yung tuwing may activity sila, present din ako. Kasi yung sasabihin ng asawa ko, iuwi natin sila sa Pilipinas. Sabi, iuwi natin siya sa Pilipinas. Hindi, sabi ko. Magdildil kami ng asin na mag-ina. Wag lang iuwi ang anak ko sa Pilipinas. Sabi kong ganun, men. Sinabi ko talaga yun, magdildil kami ng asin. Wag lang lumaki sa iba ang anak ko. Ayun, Oh, diba? mens. Others, wala, di ba? Talaga naman. Kanya-kanya naman tayo na mga mentors, Kasi meron naman talaga mga OFW na hindi pwedeng isama, di ba? Yung, kumbaga is yung kanilang pamilya, no? So, magkakaiba man, but ang kagandahan doon, ang bottom line, no? Is we love our family, no? So, kaya tayo naging OFW or kaya tayo nagtatrabaho man kahit nasa Pilipinas tayo. Kasi mahal natin yung pamilya natin, no? So, yun, part one. Wala pa yung tanong doon, man. Sweet. Eto na, di ba? So, din na tayo sa ating, di ba, part one ng ating question and answer portion. Ayan. Kay Mentor Julian. Huwag ka mag-alala, Mens. Ayan. It's very simple question lang naman, no? Kumbaga, pwede nang makapulutan ng mga nanonood sa atin at nakikinig ngayon. Ayan. So, unang-unang tanong, di ba, nabanggit mo kanina is yung sinabi ng mother mo na mag-abroad ka na, di ba? So, ano yung unang reaction mo nung sinabi yun ng mother mo sa'yo? Excited ka ba? Or nalungkot? Or... Hindi, parang sabi ko, matagal ko din namang hinintay yun mga mes. Pero nung nagustuhan ko na rin yung trabaho ko, parang, tapos may nag-offer din sa akin na yung PAGCOR. Alam niyo yung PAGCOR, di ba ngayon, Ah, parang government. Sila yung nag-observe sa mga gaming sa Pilipinas, yung mga may permit na katulad niyan. Kasi as a bingo bonanza, meron kaming kasamang mga PAGCOR. So may nag-offer din sa akin na gusto mo din bang mag-PAGCOR? So parang yung sinabi nila sa akin yun, parang ayaw ko na ring mag-abroad kasi siyempre pag naman government employee ka na, hindi mo naman may kakaila na parang okay, maliit din yung sahod ng government employee pero marami silang mga benefits na so sabi ko, kinausap ko yung
yung asawa ko, yung boyfriend ko pa lang siya noon. Pero syempre siya, pangarap niya kasi mag-abroad. Eh. Ah, Sige, mag-abroad ka. Talagang siya na rin yung nag-push, mag-abroad ka na. Oh, sige, sige. Kaya wala ano yung naging ano, syempre yun talaga yung pangarap niya, pangarap namin. So, talagang ayun mens na ano, pero marami din akong naging struggle sa ano kasi talagang malapit na ring mag-expire yung documents ko, hindi pa rin ako nakakaalis, no? Kasi parang hindi marapit na rin mag-expire ang passport ko. So talagang yung pag-abroad ko noon talagang rush na rin yun mga mens. Yung parang yung hanggang sa pag-alis ko mens struggle pa rin. Alam niyo po ba mga mens na nilalakad ko ang papel ko is yung father ng husband ko is dying. oh. Parang halos ayaw niya akong payagan, no? Biruin mo yung van na sasakyan ko, mens, nahulog sa, ano, sa bukid. Imagine, dalawang traktor ang humila. Hindi nila nahila, pero sabi ng biyenan kong babae, sige na, magpaalam ka sa father-in-law mo. Magpaalam ka na, kasi sabi niya, magpaalam ka na kay papang mo kasi talagang iba na yung nararamdaman ko, sabi niya. So, paglabas ko naman doon sa kwarto ng biyenan ko, ano, biglang naano na nila yung van. So, parang yung Nakuha. sasakyan ko biglang ano, so ibig sabihin talagang yung matanda ayaw niya akong payagan, no? Yung kasi sasabing mahal naman ako ng biyan. Hindi ko pa naman biyanan noon, pero dahil yung sufferings niya, kaming mag-asawa talaga ang nag-alaga sa kanya. So, ako sa gabi, bantay ng hospital, dahil yung biyanan ko ay matanda na siya ang umaga, kami mag-asawa sa gabi. So, kahit yung asawa ko naman, siya ang may ama, pero siya sa labas, ako sa loob. So parang ako yung naging anak ng biyanan ko na ano sa kanya. So, yun. Tapos, pagdating ko mga mens, paglapag ng eroplano dito sa Italy, pagdating ko sa bahay na tinuluyan ko, tumawag ako, sinabi niya rin nila sa akin na namatay na yung biyanan ko. So talagang sinamahan niya lang. Kasi first, kung tutuusin mga mens, it's my first time na mag-flight international. Pero wala akong kaba. So, ibig sabihin, sabi ko, kasi ako yung iba rin yung may paniniwala din ako sa mga ganyan mga men. So sabi ko siguro nga sinamahan niya, hinatid niya muna ako hanggang sa paroroonan ko na alam niyang safe ako saka siya umalis. So kasi talagang pagdating ko mga men, may 7 hours ahead ang Pilipinas. Dumating ako dito is 11 o'clock in the evening. Namatay din siya ng 7 in the morning. So 8 hours talagang inintay niya lang na maging safe talaga ako. Then, saka rin siya namatay. Yung biyanan kong lalaki noon. Kaya. So ngayon, ano naman yung unang reaction mo? Di ba nung pumunta ka, nakarating ka sa Europe, ano, nakita mo yung nanay mo? Hindi ko, yung nakita ko ang mother ko. So, parang, um, masaya ako, mens. Kasi, syempre, makakasama ko na siya kahit na hindi ko rin alam kung ano ang buhay na dadatnan ko dito sa Italia. No? So, yun eh. Yun yung takot na meron sa akin, mga mens. Yung kung ano ang buhay na dadatnan ko dito sa Italia. Kasi, syempre, kahit sabihin mo, nandito ang magulang ko, nandito ang ate ko. Pero, syempre, may kanya-kanya din silang trabaho eh. Hindi naman kayo magkakasama lagi-lagi, no? So, yun yung kinakatakutan ko kung anong buhay ang meron nadadatnan ko dito. Yun po, Ayun. Mens. Okay, so ano naman yung di mo makakalimutang pagsubok o mahirap na naranasan mo bilang OFW? Yung mahirap na pagsubok na pinagdaanan ko bilang OFW is yun nga mga Mens, yung nasa trabaho ka pero yung magulang mo alam mong nag-aagaw buhay sa ospital, no? Hindi ka makapagtrabaho ng maayos eh. Kasi syempre, papasok ka isang linggo ka ring pagod, mens, isang linggo akong pagod dahil yung sa trabaho ko noon, 2 batang alaga ko, mag-asawa. So, 4 sila, tas mayroon pa yung nanay niya. So, parang 5 sila. Hindi ako nagpapahinga.
So, alas 7 ng umaga, gising na ako hanggang alas 8, alas 9:30 ng gabi. Dire-diretso yan kasi hindi naman ako nagpapahinga dahil umaalis silang mag-asawa, walang maiiwanan yung mga bata. So, kahit sasabihin nila, magpahinga ka dyan, pero syempre, nag-aano ka rin, nagsusuway ka rin sa mga bata dahil lagi rin silang nag-aaway. So, isang linggo kang pagod, tapos paglabas mo, lalabas ka, pupunta ka sa hospital. So, wala ka ring rest. So, doon ka na rin matutulog sa hospital. Paglabas mo ng hospital, balik ka na naman sa trabaho mo. Yung 3 buwan na ganun, mens, no? Parang mahirap din. So, hindi mo pa masabi, mens, na okay lang, buti sana kung isang kalahating oras lang yung biyahe. Hindi, mens, 2 oras mong biyahin sa train yun. Iba pa yung bus. So, talagang 3 hours na yung biyahe mo papunta lang sa hospital. No? Pagdating mo doon, makikita mo pa yung nanay mo na ganito, makakausap mo ang doktor, ganito na naman ang sasabihin na kailangan na naman operahan ng nanay mo dahil hindi namin mahanap ang tamang solusyon, no? Parang pagod ka na sa trabaho, pagdating mo sa hospital, iba pa yung ibabalita sa'yo. So, pero wala ka rin namang choice, kundi tanggapin na lang lahat ng. Pero syempre sabi, noon na mo, nag-post ako noon, no, nung when it rains, it pours, sabi ko, no. Akala nila, blessing. Sabi nila, sana all. O sige, kung gusto nyo sana all, kayo na lang sana ang nasa sitwasyon namin, no? Pag sabi sana all. Kasi kami naman, mens, no, yung natutunan naming tanggapin ang mga pagsubok bilang isang biyaya, hindi bilang isang parusa. Kasi, ibig sabihin, para sa amin, ang mga pagsubok tinatanggap namin na biyaya. Kasi, diyan ka mas nagiging matibay. Diyan ka mas lalong natututo ka sa mga pagsubok na binibigay sa'yo. Diyan ka mas lalong maging tumatapang eh. Kasi, syempre, lahat ng pagsubok, malalampasan mo din yan. Yeah, true. Yun, True ka yun dyan. yung ano, at saka yung isa pa na struggle ko is yun nga yung maging ina na ako mga mens, yung nalaman ko na buntis ako, hindi ko naman masabi na hindi ako masaya, pero talagang nung nalaman ko na buntis ako, yung iniyakan ko talaga kasi hindi ko sinasabi mga mens na hindi ko kayang maging ina, pero ang tanong ko sa sarili ko, um, kaya ko bang magpalaki ng isang mabuting tao? No, mens. Kasi sabi ko, whatever it takes, kung ano ang result niya bilang isang tao, kasalanan ko yun, no? Yun, hindi ako takot na magdala ng pagkain sa lamesa para sa kanya. Pero takot ako kung capable ba akong isang maging mabuting magulang sa kanya. Yun. So, isa rin, hindi ko masasabi blessing ang pagiging isang ina, pero talagang nung nagbuntis ako, parang isang naging struggle sa akin yun mga mens. Kasi syempre, ang hirap ko rin yun mga mens dahil nagtrabaho ako hanggang 7 buwan. No, buntis ako, babysitter ako noon mga mens. Yung amo ko pasyal ng pasyal kung saan-saan kami nagpupunta. Dala-dala ko ang bata, bit-bit ang laki ng tiyan ko. Talagang imbis na ako ay natatakot din, syempre baka mamaya ay makunan ako dahil malaking bata din yung alaga ko, mens. Um, 2 years old siya noon pero nagre-range siya ng 15 kilos. So, lagi pa siyang gustong karga-karga lagi. So, pasyal din ng pasyal ang magulang. Yung mahirap din para sa akin na gusto ko rin sanang magpahinga dahil buntis ako. Pero hindi eh. Siyempre, kailangan mo rin talagang magtrabaho. Lalo nga yung sinasabi ko, kung yung mayroon kang, kailangan mong mag-renew ng permit of stay. Yun po, mens. Ayun. So, siguro dahil nasabi mo yon that time, nalaman mo buntis kami, siguro talaga yung nangibabaw yung takot. Diba? Kasi you are in other country, pero kung siguro nasa Pilipinas ka, diba? Of course, Mm. you are at peace, diba? Alam mo yon. Kasi Yes. alam mo yung mararanasan mo kasi ayaw mo siyang, kumbaga maranasan, no? Yung, kumbaga, pinagdadaanan mo at that time. But of course, it's a blessing for you now. Ayan. Kaya naman, ano lang yon, isa sa mga kumbaga nagpatibay no ng iyong puso. Charot. Ayun. O, di ba? So, eto naman, kung tatanungin kita now, ayan. So, meron ka bang pagsisisi na sa naging desisyon mo or na magtrabaho ka sa ibang bansa, sa Italy?
Siguro Bensin, wala naman akong pagsisisi na nagtrabaho ako dito sa ibang bansa kasi parang dito parang naging iba ang pagkatao ko nung nagtrabaho ako dito sa ibang bansa. No, kasi sa iba nung nasa Pilipinas ako, mens, parang okay lang kung ano na lang yung nandyan na makakain yun na lang. Kasi hindi ka maano na magsikap no na mag ano dahil ready na nandyan na lahat ng mga gusto nating kainin paglabas ng mall lahat lalabas ka lang sa bahay lahat ng gusto mong nandyan na pero dito sa Italy mens dito ako naging responsable naging responsible at saka mas naging lumawak lahat ng pananaw ko sa buhay mens dito sa Italy. Yun, Ayan. kaya wala naman akong pagsisisi na nag-abroad ako. Amen. Ayan. So itong tanong na to, kasi iba kasi ito, di ba karamihan sa OFW is nararanasan talaga yung homesick. So ito sa sitwasyon mo mag-iba kasi din, di ba? Kasi kasama mo yung family. Siguro ibahin ko na lang yung question. So, paano mo nilalabanan yung pangungulila dun sa bansa na lang natin? Or nararanasan mo din ba yung homesick kahit papano dyan sa Italy? Oo, mens, noong naranasan ko din naman yun, mens, kasi noon hindi ko naman Kasama. yung asawa ko hindi ko naman kasama siya noon. Pero ang pangungulila ko, mens, sa totoo lang, mayroon pa rin akong homesick, no? Dahil yung kapatid kong lalaki nandoon pa rin sa Pilipinas. Yun yung mahirap sa amin dahil sabi nga ni Mentor Farah, lumaki kaming magkakapatid na hindi kami magkakasama. So parang hindi mo nga masabi mens na magkakapatid kami kasi iba-iba ang apelyido namin Mm. no? Paano mo sasabihin? Pero okay lang. At least sa puso namin magkakapatid pa rin kami. Yung kapatid namin na lalaki, hindi naman kami lumaki magkakasama. Yun yung homesick comments. Isa na lang yun. Yun yung isang pangarap ko na kailangan ko pang tuparin. Na makakasama rin namin balang araw yung kapatid naming lalaki. Kasi kaming mga babae naman, magkakasama na kami kahit nandyan sila. Hindi man kami magkakasama dito. At least once, minsan nakakadalaw sila dito. Pero sana ipagkaloob ng Diyos na darating din yung araw na makasama din namin yung kapatid kong lalaki. Yun yung isang homesick comments, yung kapatid kong lalaki talaga. Na hindi namin talaga nakasama sa paglaki namin. So sabi ko, matatanda na kami. Sana bigyan din kami ng pagkakataon ng Diyos na balang araw magkakasama rin kami kahit minsan lang. Ayun. Yun, mens. Yung pangunguli na naman sa ating bansa, meron din naman, syempre, sa ating mga Pilipino, food is life. Alam niyo naman yan. Yeah. Yung mga pagkapagkain doon, syempre, mga mens, kahit sabihin mong nagagawan ng paraan yung pagkain dito, may nakikita tayo, pero iba pa rin talaga ang lasang Pinoy, at saka Yes. tatak Pinoy. True. Yun, Ang sarap mens. ng i-block ang mga nagpo-post ng mga mga laing dyan. Charot. Di ba? Mga nagpo-post ng pagkain, di ba? Mga iba-block ko na yan. Ayan. So, Yun, ito malapit na rin naman tayo matapos. Ayan. So, ito, tanong ko sa'yo. Ano yung pinakamahalagang natutunan mo sa pagiging OFW? yung pinakamahalagang natutunan ko, mens, sa pagiging OFW is yung magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos, mens. Kasi nung panahon na nakakasimula ko pa lang dito, mens, wala akong ibang kinapitan kundi ang salita ng Diyos. Pagising ko ng umaga, Bible. Pag nalulungkot ako, hindi ko inaano yung sarili ko sa ibang bagay. Sa Bible ako nag-aano. So, mas lalo akong, hindi ko sinasabi na hindi ako makadiyos, pero mas laling lumapit ang buhay ko sa Panginoon nung ako ay nag-abroad. Yun yung ano comments, yun yung mas na ano ko sa pag-abroad ko. Kasi noon nagsisimba man ako pero hindi ako palabasa ng Biblia. Pero nung nag-abroad ako, may dala-dala akong Biblia. Doon ako kumapit sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko, mens. Dahil hindi madali ang pinagdaanan dito sa abroad, mens, talaga.
Yun po. Ayan. Kasi yun, naging mas responsable, tsaka mas naging wiser. Yun po, Miss. Tama. Okay. Thank you for that wonderful question. So, ayan. So, ito naman, itatanong ko sa ito, ano to, dalawang bagay na tungkol to sa hinaharap eh. So, kung bibigyan ka ulit ng pagkakataon, if you are giving a chance, so, give a chance. Patience. Okay, na, ito, kung bibigyan ka ulit ng pagkakataon, magtatrabaho ka pa rin ba sa ibang bansa? No, charot. Siguro, mens, kung bibigyan ako, oo, parang, oo, hindi. Kasi, yung, parang pag nakikita, akala mo lang kasi naman ay masaya din dito sa abroad. Pero kasi naman, kung sa Pilipinas siguro mga mens, yung ano natin, mas tranquila ka kasi. Kasi yung mundong ginagalawan mo, parang kasi ako mens ano yung may pag-ambisyosa kasi ako yung no, Same. hindi hindi ako sa parang Lahat tayo. syempre gusto ko nakapagtapos ako, gusto ko rin magtrabaho yung pagkagaya ng ano ko ng tinapos ko. Hindi, I'm not saying na it's degrading na magtrabaho ako na isang katulong. Pero syempre, dito kasi sa Italy, mahirap i-ano yung pinag-aralan mo, mens Yung parang may ano, kasi yung diploma, dala ko nga mens yung diploma ko dito, pero kailangan mo pang i-ano kailangan mong, I mean, sa madaling salita, hindi nila ina-accept. O siguro, pag talagang gagawa ka siguro ng ano, kasi dito sila, parang yung accepted lang nila is yung dito ka talaga nag-aral, mens. Mm. So, kasi kaya, pero syempre, kung titignan ko din naman yung buhay na meron ako noon kaysa sa buhay ko sa Pilipinas, pero mas okay na lang din na nandito ako kahit na katulong na lang din ako, okay na lang din, mens. So, Ayan. kasi kung papasok ka sa opisina, pera din naman ang hahanapin mo. Papasok ka dito bilang isang ano, pera din ang hahanapin mo. Pero it's not all about the money kasi means Yung, syempre, yung pangarap ko kasi talagang magtrabaho ako sa isang opisina. Pero siguro nga, hindi yun ang gusto ng Diyos para sa akin dahil may ibang purpose si God para sa akin. Yun, mens. Habang may buhay, may pag-asa. Diba? Diba? Lahat naman ang actually nung minsan pinagpipray natin, no? Kasi hindi man ito, diba? Pero pwede itong ibigay sa kabila ng Panginoon sa atin, diba? So, Mm. lagi natin lang naman, embrace. Ayan. Ito yung ating huling pagkakataon. Ang iyong katanungan, ayan. So, saan mo nakikita yung sarili mo sa susunod na 5 taon bilang isang OFW? Yung nak kasi mens yung bilang isang OFW, gusto ko rin naman mens na magtayo ng sarili kong ano dito mens, isang ng sarili kong restaurant, no? Dahil nga syempre yun yung lagi kong part-time dito pagtitinda ng mga pagkapagkain. So 5 years later ba tama ba? Um hoping na ano na rin na um, meron na rin akong sariling ano sariling restaurant dito sa Italy. Yun po yung talagang pinagtatrabahuan ko as of now. So, pero syempre ako naman hindi ko pa rin naman bibitawan si IM kasi bakit hindi ko bibitawan si IM mga mens? Dito ako mas dito ako maraming natutunan mga mens at saka yung company na ito siya yung nagbibigay sa amin ng more, sasabihin ko na more income kasi bakit? Dahil sa pagtitake ng barley everyday, diyan ka healthy kami. So, bilang isang healthy na marami kang magagawa, no? So, yun men. Sana after 5 years may sarili na po tayong negosyo. Amen. Ayan. So, wala Hinalingan. naman posible, diba? Nothing is impossible to the Lord. Ayan. Diba? So, lahat naman ng pangarap natin is talagang, alam natin, kaya tayo nagpupursige, diba? Para matupad yun, diba?
And of course, ayan. So, before we're going to move on, no, sa ating part 2, no, ito yung sa mga bago na nandito, no. So, bakit mahalaga, no, na may ganito tayong pagkakataon na, kumbaga makilala ang isa't isa or makilala natin, lalo ngayon si Mentor Julian, no. So, isa kasi sa mga rason din, no, sa pagiging OFW, kahit, kumbaga nasa Pilipinas ka man or whatever, ito yung pagpapakita kasi ng katatagan, no, ng isang tao. And it's really good thing to share it to others, diba? Kasi makikita mo doon yung motivation, no, na pwedeng kumbaga i-share, no, ng tagapagsalita natin, diba? Paano siya na-motivate, diba, in life, diba? And of course, hindi yon sukatan na talagang kahinaan. But of course, ito yung times na ito napaka-blessed natin, no, dito sa team dahil tayo no nakapag in tayo nakakapag palakasan tayo. And of course, ayan yung tinuturo sa atin yung pagiging positibo, no? Laging positive tayo in life, 'di ba? Na kumbaga sino bang walang problema, 'di ba? Wala tayong problema. Kasi kung hindi, nandun na tayo sa heaven. So, okay Mm. lang yun. We need the problem. 'Di ba? So, thank you so much, ayan, Mentor Julianne. And of course, it's not time yet. Ayan, ito na yung ating panghuli at ating pangwakas. Hindi pa pala, mamaya. Ayan, ang ating Fast Talk with Mentor Rowena. Okay, good. So, ito na yan. Medyo ano natin to, Mentor, ano tawag dito, Mentor Julian. So, alam kong alam mo to. Ayan, so ano natin to. Ato ng ating Fast Talk, okay? So, kailangan, ano tawag dito, malakas ang boses. Tama tanong, okay? Are you ready? Yes, ma'am. Julian, I'm ayan. ready. Ayun para tayo. Pero o ba yun? Wala na pala tayong pampremyo. Okay. So, this is it. Okay. Time. Start now. Paboritong almusal. Pritong itlog at saka ano na yun, kanin na sinangag. Okay. Mahal o mura? Mura. Uwi o dito muna? Dito muna. Okay. Malungkot o masaya? Masaya. Okay. Libre o may bayad? May bayad. Malayo sa pamilya? Oo, hindi. Hindi. Ay, Okay. ano? Ano, malayo sa pamilya or malayo, hindi pala tapos. Malayo sa Ay, pamilya pero may pera. Kasamang pamilya pero walang pera. yung kasamang pamilya kahit walang pera, mens. Yun. Saan mo gusto? Sa susunod, Saudi o Dubai? Dubai. Ay, pa. Same. Okay. Pagod or pahinga? Pahinga. Okay. Umuwi o mag-ipon pa? Mag-ipon pa. Ayan. Next. Pera o pamilya? Pamilya. Okay. Video call or text? Video call. Mag-isa sa ibang bansa o malapit sa pamilya pero kapos? Malapit sa pamilya kahit kapos. Okay. Mag-isa sa ibang bansa para mabigay sa pamilya ang magandang, ay, ito pa pala, pasalubong na gamit o pera na lang. Pera na lang. Okay. Next. No, no, Pasko sa Pinas o Pasko sa ibang bansa? Siyempre, Pasko sa Pinas, mens. Umuwi ng maaga o magtagal pa sa abroad? Magtagal pa sa abroad. Mal- Kasi Malungkot pero mayaman o masaya pero kapos? masaya pero kapos, mens. Okay. Ayan, next one. Yun, wala. Sariling negosyo o sapat na ipon? Sariling negosyo, siyempre, Oh, mens. yay! Okay, time is up. Ayan, thank you so much, Mentor Julian. Ayan, so sa ating, kumbaga, Fast Talk with Mentor Julian. Ayan, sa ating panghuling, Mentor Julian. Ayan, ano naman yung, kumbaga, is gusto mo pang last word na gusto mo pang masabi sa mga nandito ngayon gabi? Um, yung gusto ko pang sabihin mga mens na kasi alam ko naman halos lahat tayo dito ay OFW. Yung talagang ano lang po mga mens, yung kumapit lang po tayo sa Diyos. Kasi
Kasi pag sa, yung mga iba kasi sasabihin nila pag nagigipit, kumapit sa patalim. Hindi po dapat ganun mga mens. Kasi pag tayo po ay kumapit sa patalim, tayo ay masusugatan. Yun po yung tandaan yung mga mens. Pag sa panahon ng kagipitan, lumapit tayo sa Panginoon dahil hindi niya tayo bibitawan. Kasi diyan lang tayo pwedeng mga men, sumandal sa Diyos bilang isang OFW. Um, Kasi ako talagang uh, siguro nga hindi man ako pala simba, pero yun nga po mga men, sabi ko, yung ang sa panahon ng aking kalukutan sa ibang bansa, sa Biblia po ako nag sa Bible ko po tinutuon. Pag may problema ako, nagbubukas lagi ako ng Bible. So doon niyo po makikita lahat ng mga um, kasagutan sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. So yun po mga mens. And so, ano naman yung memory verse mo na gustong ma-share? Yung sa akin, mens, is yung Matthew chapter 6 verse 33. I Yun po. love it. Same. Nag-aano kayo sa simbahan, mens, kinakanta nila yon. Yung seek ye Okay, first the kingdom of God and all His these things righteousness, and all the things shall will be be added. added unto you. Kasi mga mens, at saka yung mens, i-suggest ko rin po na basahin nyo rin po ang chapter ng Job. Di nyo malalaman ang kagandahan ng kasi yung kung mababasa nyo po mens ang verse ng Job, lahat kung ang sabi ni Job doon, kung kaya nating tanggapin ang mabuting bibigay ng Diyos, bakit hindi natin kayang tanggapin ang pagsubok ng ibibigay niya sa atin? Kasi talagang sinabi ng asawa niya, bakit hindi mo sumpain ang Panginoon sa lahat ng kasi tinanggal niya na lahat mens iyang mga anak, mga ari-arian, nagkasakit siya. So hanggang sa kahuli-hulihan kahit mga kaibigan niya sasabihin nila, sumpain mo ang Diyos, pero hindi. Nanatili siyang tumayo sa pagtatanggol sa Panginoon dahil doon to talaga mga mens. Um, pag ang buhay mo ay nakakapit sa Diyos, pag sinunod mo ang kagustuhan ng Diyos, lahat ng iyong gugustuhin sa buhay ay ipagkakaloob niya rin sa iyo. Yun po, mens. Yun yung, ma'am, talagang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the Mhm. things shall be added unto you. Yun po ang Bible verse na iiwan ko, mens. Ayan, sige po, palakpakan naman natin si Mentor Julian. Ayan, puso-puso naman Thank you, tayo. mentors. Grabe. So, napaka ganda no, nung iniwan sa atin ni Mentor Julian, di ba? So, maraming maraming salamat. At before that, no, gusto ko munang tawagin si Mentor Elena, Mentor Julian. Ayan. Thank you so much po. Thank you so much, Mentor Weng, sa napakagandang, grabe, yung pag-host ngayong gabing to, no? Thank you so much po, Mentor Weng. And then kay Mentor Julian, grabe, hugments. Hugments, no? Hug, no? Kasi sobrang hirap nga naman sitwasyon, no? Sa nasa abroad, yung mami and then sa lola, lumaki, no? Parang relate tayo dun sa mga ano eh, sa mga karanasan natin. Ganun ba talaga yung mga OFW, no? Pare-parehas yung na parang ganun eh. Kay Mentor Julian kasi mentors, no? Parang na ano ako dun sa kanya na yung broken family. Sa akin naman, hindi naman broken. Namatay yung magulang na mas maaga. Kumbaga, yung kung paano magtrabaho, bata pa lang, nangangamuha na, yung gano'n, no? Ayun, no? Pero talaga yung sinabi Mentor Julian kanina na sinabi niya na kung paano yung hirap ng magulang niya sa abroad. Ganun pala, no? Kaya, grabe, saludo talaga ako sa lahat ng OFW. Sa lahat ng nanay na nagsasakripisyo. No? Kaya thank you so much, Mentor Julian, sa napaka-inspiring story niyo po, no? Oo, na naibahagi sa amin. Grabe. Sa pagiging Thank you. nanay, sa pagiging OFW, doon pa lang sa kung yung paninindigan niya na hindi pwedeng iuwi yung anak ko, kailangan nandito sa kapiling ko. Grabe. Parang ano yun, no? Grabe yun. Kahit magdildil kami ng asin, basta magkasama kami. Kasi alam niya yung alam niya taga yung ano eh, yung buhay nung malayo yung anak sa
ina. Iba kasi yung ano nun eh. Kaya sobrang hanga. Nakakahanga talaga yung mga OFW talaga natin na ano no, na talagang bigay ang buwis buhay. Actually, mga buwis buhay na talaga, no? Ayan, para lang sa pamilya. Ayan. Kaya thank you so much po, Mentor Julian. No? Yung